Sinasabi nila na ang pera ay hindi tumutubo sa puno. Pero paano kung maaari itong tumubo mula sa mas simpleng bagay, ang iyong kamay? Marahil ay narinig mo na ang dos-dosenang paraan para makaakit ng yaman. Mga kristal, kandila, mga barya sa ilalim ng unan. Pero wala ni isa sa kanila ang may kinalaman dito. Isang numero lang na isusulat sa iyong kamay, hindi dahil sa pamahiin, kundi dahil sa isang mas makapangyarihang bagay, intensyon. Mukhang baliw. Tanungin mo ang sarili mo. Bakit ang mga OFW ay may mga litrato ng pamilya sa kanilang pitaka? Bakit ang mga estudyante ay nagsusulat ng dasal sa kanilang test paper? Bakit tayo humahawak sa ating noo kapag dumaraan sa simbahan? Dahil ang paniniwala, kapag paulit-ulit, nagiging realidad. At ngayon, may ibabahagi ako sa iyo. Maliit lang, isang numero lang, na maaaring magbukas ng isang switch sa iyong isipan. At marahil, sa buhay mo rin, hindi ito isang orasyon, hindi ito biro, kundi isang tahimik na kapangyarihan, nakatago sa harap mismo ng iyong mga mata. Kaya, kumuha ka ng panulat. Maaaring ito ang pinaka-hindi inaasahang pangyayari sa araw mo. Linawin na natin agad, hindi ito isang kwentong pantasya. Hindi ka biglang gigising na may sako ng pera sa harap ng pintuan. Hindi ito tungkol sa pamahiin, mga orasyon, o tsamba. Hindi. Ito ay tungkol sa isang bagay na mas totoo, isang bagay na nasa loob mo. Alam mo, dito sa Pilipinas, hindi na bago sa atin ang hirap. Alam natin kung paano magpalipas ng 100 piso para mapakain ang buong pamilya. Alam natin ang kahulugan ng pag-asa na may pananampalataya, tiyaga, at dasal. Pero ito ang hindi madalas sinasabi sa atin. Minsan, hindi ang mundo ang kailangang magbago, kundi ang signal na ipinapadala natin dito. Hindi mo isinusulat ang numerong ito sa kamay mo para makita ng iba. Isinusulat mo ito para sa sarili mo. Para ipaalala sa utak mo, handa na ako. Para ibulong sa universo, seryoso ako. Para ipaalala sa kaluluwa mo, hindi na ako naghihintay. Inaangkin ko na ang para sa akin. Itong numero, hindi ito mahika. Isa itong mensahe. At sa mismong sandaling isulat mo ito, hindi lang pera ang inaakit mo. Inaakit mo ang pagkilos, mga desisyon, tapang, at paniniwala. Ang lakas ng mga simbolo. Isipin mo ito. Bakit natin inilalagay ang kamay sa dibdib tuwing inaawit ang pambansang awit? Bakit puti ang suot ng mga ikakasal? Bakit tayo nagsisindi ng kandila para sa mga pumanaw? Ito ay dahil ang mga simbolo ay may dalang enerhiya. Hindi lang sila kumakatawan sa kahulugan, sila mismo ang lumilikha ng kahulugan. Mas malakas pa sa salita ang simbolo. Tingnan natin saglit. Ano nga ba talaga ang isang simbolo? Isa itong hugis, tanda o kilos, pero ang pinakamahalaga, ito ay shortcut papunta sa damdamin. Sa Pilipinas, punong-puno tayo ng simbolo. Ang rosaryo sa salamin ng sasakyan, hindi lang dekorasyon, proteksyon ito. Ang nakatuping 20 piso sa pitaka, isang pampaswerte, hindi dahil sa halaga nito, kundi sa mensaheng dala. Huwag mong hayaan na maging walang laman ang pitakang ito. At kahit ang simpleng pagkrus bago ang isang mahalagang sandali, ito'y paraan natin ng paghingi ng lakas. Hindi man natin namamalayan, pero ang mga simpleng kilos na ito ang bumubuo ng matitinding emosyonal na pundasyon. Kapag isinulat mo ang isang numero sa iyong kamay, kahit simpleng digits lang, sinasabi mo sa isip mo, mahalaga ito, bigyan ng pansin. Mula tinta patungong intensyon. Narito ang agham, mahilig ang utak mo sa pag-uulit. Mahilig ito sa pattern. Hinanap nito ang mga bagay na naiiba. At kapag may nakita itong kakaiba, tulad ng numero sa iyong kamay, hindi niya ito basta-basta nilalampasan. Iba ang pagpoproseso niya rito. Ang sinusulat mo ang siyang nakikita mo. Ang nakikita mo ang siyang iniisip mo. At ang iniisip mo ang siyang nagiging kilos mo. Kaya ang pagsulat ng numero sa kamay mo ay hindi gimmick. Isa itong trigger. Isang mental anchor. Isang tahimik na pagre-rebelde laban sa karaniwan. Sinasabi nito, ngayon,
Hindi ako basta daan lang sa buhay. Ngayon may intensyon ako, kahit hindi ito makita ng iba. Ginawa mo na ito noon. Hindi mo lang napansin, tatanungin kita. Nasulat mo na ba ang isang quote sa notebook mo para manatiling motivated? Nag-save ka na ba ng wallpaper sa phone na may dasal o mantra? Nagtali ka na ba ng ribbon o bracelet para ipaalala ang isang pangako? Lahat iyan ay simbolikong aksyon. At ang nakakatuwa, umeepekto. Hindi dahil may mahika ang tinta, kundi dahil ikaw ang may mahika. Ang mismong aksyon ng pagsulat, pagtingin, at paniniwala, may ginigising itong bahagi sa loob mo. Itinutok nito ang pansin mo sa kung ano ang gusto mo, hindi sa kinatatakutan mo. Nagbibigay ito ng linaw sa gitna ng kaguluhan. Sa mundong maingay, nakaka-stress, at puno ng pag-aalinlangan, ang isang maliit na gawaing ito ay nagiging tahimik mong revolusyon. Kaya kapag sinabi kong isulat mo ang numerong ito sa iyong kamay, tandaan, hindi ka nagsasagawa ng orasyon. Ginigising mo ang sarili mong kapangyarihan. Pinaalalahanan mo ang sarili mong may taglay kang enerhiya. At tinatawag mo ang bersyon ng sarili mong handa na sa higit pa. Higit pang tapang. Higit pang tiwala. Higit pang kasaganaan. Ang numero ay susi lang. Ikaw ang pintuan. Ang numerong ibinunyag. Ngayon, pag-usapan natin ang numero. Pero bago ko ito ibunyag, may mahalaga muna akong itatanong sa'yo. Napansin mo na ba na may ilang numero na paulit-ulit na lumilitaw sa buhay mo? Isang petsa ng kapanganakan. Isang address ng kalsada. Isang plaka na lagi mong nasisilip. Minsan, hindi ito basta pagkakataon lang. Minsan, isa itong tulak. Sa maraming kultura, lalo na rito sa Pilipinas, ang mga numero ay hindi lang basta numero. May dala silang kahulugan, damdamin, kasaysayan. Masuwerteng numero, nakatagong paniniwala sa mga Chinoy, itinuturing na masuwerte ang numerong 8. Bakit? Dahil kahawig nito ang salitang kasaganahan. Ang 7 ay madalas ituring na espiritual, bilang ng pagiging buo o ganap. Ang 3 ay sumisimbolo ng lakas, gaya ng 3 bituin at isang araw o ng banal na santatlo. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na ang numerong ibabahagi ko ay hindi masuwerte dahil sa kultura, kundi dahil sa enerhiya? Dahil sa kung anong kinakatawan nito sa loob mo. Ang numero ay 808 simple. Malinis, madaling tandaan. Ngayon, heto kung bakit mahalaga ang numerong ito. Ang unang 8 araw ay para sa walang hanggan at kasaganahan, isang daloy na hindi natatapos. Ang 0 sa gitna ay ikaw, kalmado, nakasentro, at bukas sa pagtanggap. Ang huling 8 ay ang mundo, ibinabalik ang enerhiyang ibinato mo sa kanya. Isang siklo ito, magbigay, mag-align, tumanggap hangarin, aksyon, gantimpala. Hindi ito tungkol sa biglaang pagyaman. Ito ay salamin ng kilos. Kung gaano karaming paniniwala at aksyon ang inilalabas mo sa mundo, ganoon din karami ang babalik sa'yo. Bakit 808 ang tumpak na numero? Subukan mong isulat ang 808 sa palad mo. Tingnan mo ito. May kung anong balanse sa hugis at ayos nito. Diba? Hindi magulo. Hindi basta-basta. Basta, tama. Isa itong numerong hindi sumisigaw kundi bumubulong. Hindi ito nangangako. Nagre-remind lang. At minsan, mas makapangyarihan pa ang paalala kaysa sa malalakas na salita. Hindi ito tungkol sa numero, kundi sa desisyon. Tandaan, pwede mong isulat kahit anong numero. Pero ang 88 ay nagbibigay sa isip mo ng isang buong mensahe. Nagiging simbolo ito. Isang pattern na kaya ng utak mong panghawakan. Hindi ito pamahiin. Ito ay subconscious instruction. Pinasabi mo sa isip mo, manatiling dumadaloy, manatiling nakatutok, manatiling bukas sa pagtanggap. At unti-unti, nang hindi mo namamalayan, ang kilos mo ay nagsisimulang sumunod sa mensaheng iyon. Kaya huwag mo nang pahirapan ng sarili. Kumuha ka ng panulat. Isulat ang 88 kung saan mo ito makikita. At sa buong araw, hayaan mong ang numerong ito ang magsalita para sa'yo. Tahimik, maliwanag, makapangyarihan. Dahil minsan,
Ang kailangan mo lang ay isang senyales para mabago ang lahat. Ang sikolohiya sa likod nito. Ngayon alam mo na ang numero, 88. Pero bakit kaya ang isang bagay na napakasimple ay maaaring maramdaman na makapangyarihan? Mahika ba ito? Hindi. Ito'y sikolohiya. Ang paraan kung paano gumagana ang isip mo, lalo na kapag nakakita ito ng isang bagay na sadyang kakaiba, gaya ng numerong nakasulat mismo sa iyong kamay. Dahil ang totoo, matagal mo nang sinasanay ang utak mo, hindi mo lang ito namamalayan. Ang isip ay laging naghahanap ng pattern. Ang utak mo ay isang pattern machine. Napapansin nito ang mga gawain, ritmo at biswal. At ginagamit ang mga ito para makapagdesisyon ng mas mabilis. Kapag nakita mo ang pulang ilaw, hihinto ka, hindi dahil nabasa mong stop, kundi dahil sanay na ang utak mo na ganoon ang dapat na reaksyon. Kapag narinig mo ang ringtone ng telepono mo, kahit nasa maraming tao ka, agad kang mapapalingon. Bakit? Dahil sa pattern recognition. Ngayon, isipin mong sinulat mo ang 808 sa kamay mo. Sa bawat kilos mo, sa bawat abot mo sa telepono, pitaka o susi. Makikita mo ito. At sa bawat pagtingin mo rito, may maliit na tulak sa utak mo. Malapit na ang kasaganaan. Manatiling naka-align, kumilos. Hindi ito pasibo. Ito ay mental training. Pag-a-anchor ng subconscious sa sikolohiya, may tinatawag na anchoring. Ito ang pag-uugnay ng isang iniisip, nararamdaman, o layunin sa isang bagay o kilos na pisikal. Ginagamit ito ng mga atleta. Ginagamit ito ng mga public speaker. Ginagamit din ito ng mga therapist para tulungan ang tao sa pagbabago ng ugali. Ang pagsulat ng 88 sa kamay mo ay nagiging anchor. Isang visual cue na magbabalik sa'yo sa iyong layunin. Pera, paggalaw, kahulugan. Parang nagtatanim ka ng watawat sa isip mo. Dito ako nakatindig. Ito ang pinaniniwalaan ko. Ito ang tinatawag ko sa buhay ko. Bakit sa kamay? Bakit hindi sa iba? Ang kamay mo ay espesyal. Isipin mo, halos lahat ng kilos mo, kasama ang kamay. Dito ka umaabot. Dito ka nagbibigay. Dito ka tumatanggap. Sa kulturang Pilipino, sagrado ang ating kamay. Ginagamit natin ito para magmano, para maghain ng pagkain, para magpakalma ng umiiyak na bata. Kaya ang pagsulat ng 88 sa kamay ay hindi lang tungkol sa utak. Ito ay tungkol sa katawan, damdamin at enerhiya. Isa itong paraan ng pagdadala ng panloob mong hangarin papunta sa panlabas mong mundo. Ginagawa nitong kilos ang isang iniisip. Ginagawa nitong pahayag ang isang pangarap. Mula kaisipan hanggang aksyon. Ito ang totoong mahika. Kapag paulit-ulit mong nakikita ang isang bagay na nagbibigay inspirasyon, kahit numero lang, nagbabago ang kilos mo. Baka bigla kang tumindig ng mas tuwid, magsalita ng may higit na kumpiyansa, magsabing oo sa mga bagay na dati mong iniiwasan. At unti-unti, mas maraming oportunidad ang dumarating, hindi dahil sa numero, kundi dahil sa'yo. Dahil malinaw ka, nakatutok ka, at may dalang tahimik na kapangyarihan ng paniniwala. Kaya kapag may nagtanong sa'yo, bakit may numero sa kamay mo? Pwede kang ngumiti at sabihing, dahil sinasanay ko ang kinabukasan ko para ako'y matagpuan. Tunay na koneksyon sa buhay, makapangyarihan ang mga ideya. Pero kapag nahipo na nila ang totoong buhay ng tao, nagiging hindi mapipigilan ang epekto nila. Dahil iba ang usapan kapag konsepto lang ng simbolo, sikolohiya at enerhiya. At ibang usapan kapag nakita mo kung paanong ang isang simpleng kilos, gaya ng pagsusulat ng 88, ay tahimik ngunit makapangyarihang nakakapagbago ng araw ng isang tao. Saglit nating isabuhay ito, ang tricycle driver na pagod na nagising si Mang Lito ay gising tuwing alas 4:30 ng umaga. May 3 isa sa isang coffee siya, konting banat ng katawan, at sabay andar ng tricycle para sa isang araw na paghihintay sa ilalim ng araw. Minsan, sapat lang ang kita para sa ilang kilong bigas at pansit kanton. Minsan, wala. Pero isang umaga, may kakaiba.
Nakita niyang sinusulatan ng anak niyang dalagita ang pulso nito ng 88 gamit ang blue na panulat. Para saan yan? Tanong niya. Umiling lang ito, sabay sabi. Pang good vibes, pang abundance. Napatawa siya. Pero bago siya umandar, kinuha niya ang panulat at isinulat ang 88 sa sariling kamay. Sa araw na yon, mas madalas siyang ngumiti, mas maraming pasaherong binati, mas mabagal ang daloy ng enerhiya niya, at marahil lang, mas maganda ang kinita niya kaysa dati, hindi dahil sa numero, kundi sa pagbabago ng saloobin na dala ng numerong iyon. Ang tindera ng sari-sari store na may malaking pangarap si Aling Nena ay may tindahang maliit sa harap ng bahay nila sa Cavite. Mabait siya, matapat at masipag, pero nitong mga huli, dumadaan sa pagsubok. Isang gabi, habang nagfi-Facebook, may nakita siyang post. Isulat mo ang numerong ito sa kamay mo. Darating ang kasaganaan. Napailing siya. Pero kinabukasan, sinubukan din niya. Isinulat niya ang 208 sa gilid ng hinlalaki gamit ang marker. Buong araw sa bawat abot niya ng sukli, sa bawat bigay niya ng sachet ng shampoo, sa bawat patong ng kamay sa mesa habang walang customer, nakikita niya ito. At sa bawat pagkakataon, bulong niya sa sarili. Babalik to. Hindi ako mapuputol. Hindi siya nanalo sa loto. Pero mas nakausap niya ang mga suki, nagdagdag ng panindang bago at unti-unti, nagsimulang mag-ipon para sa matagal na niyang gustong freezer. Bakit? Dahil ang numero ay hindi nagbigay ng pera. Nagbigay ito ng paniniwala. Ang estudyanteng nawalan ng direksyon si Joshua ay 19. Isang tahimik, matalinong estudyante sa Maynila, pero medyo naliligaw ng landas. Sa gitna ng online classes, pressure ng magulang at tanong ng anong susunod? Pakiramdam niya'y natigil na ang lahat. Isang araw, may kaklase siyang nag-share ng video tungkol sa pagsulat ng numero sa kamay para baguhin ang mindset. Pinanood niya, napaismid. Pero sinubukan pa rin. Isinulat niya ang 808 sa ibabaw ng kanyang pulso. Sa linggong yon, mas naging porsigido siyang mag-aral. Nag-apply siya sa 2 scholarship at nagsimula siyang mag-blog tungkol sa personal finance. Hindi siya naghintay sa kasaganaan. Naghanda siya para dito. At sa unang pagkakataon sa ilang buwan, naramdaman niyang gumagalaw na ulit siya. Ang tahimik na lakas ng isang munting ritual, hindi ito tungkol sa swerte. Hindi rin ito pamahiin. Ito'y tungkol sa mga maliliit na desisyong nagsasama-sama. Ang pagpiling humarap sa mundo sa ibang paraan. Ang katapatan sa sarili na sabihing, hindi ko kontrolado ang lahat, pero kontrolado ko kung paano ako lilitaw. Ang 808 ay hindi nangangakong may mangyayari, pero ipinapaalala nito na pwede kang kumilos mula sa pananampalataya imbes na takot. At kapag gano'n na ang mindset mo, kahit ang pinakasimpleng araw ay pwedeng maramdaman na puno ng biyaya. Tanungin mo ang sarili mo, sano ang magiging itsura ng araw mo kung naniniwala kang paparating na ang kasaganaan? Paano ka magsasalita? Maglakad? Magtrabaho? Mag-isip? Iyan ang tunay na kapangyarihan ng numerong ito. Hindi nito binabago ang mundo para sa'yo. Binabago nito kung paano ka gumagalaw sa mundo. Paano gamitin ang numero? Sa puntong ito, narinig mo na ang mga kwento. Naramdaman mo na ang posibilidad. At alam mo na, hindi ito tungkol sa pamahiin. Ito ay tungkol sa tamang fokus, enerhiya, at intensyon. Pero baka ang tanong mo ngayon ay, sige, pero paano ko ba talaga ito gagawin? Huwag mag-alala. Hatiin natin ito, hakbang-hakbang. Walang komplikado. Walang espesyal na ritual. Isang bagay na simple pero nakakagulat na makapangyarihan. Hakbang 1. Kumuha ng panulat. Kahit anong panulat, huwag pahirapan ang sarili. Blue, black o red man yan, ballpen, gel, marker, lahat pwede. Hindi ito tungkol sa klase ng tinta. Ito ay tungkol sa intensyon na dala ng pagsusulat. Tanging paalala lang, dapat kita mo ito. Hindi para sa Instagram, para ito sa isip mo. Hakbang 2. Isulat ang 808 sa kamay. Mo saan ba ang pinakamagandang pwesto? Palad,
kung gusto mong pribado pero malapit. Pulsohan, kung gusto mong madalas makita. Likod ng kamay, kung kailangan mo ng paalala buong araw. Saan ka man magsulat, siguraduhin mong makikita mo ito ng paulit-ulit. Sa bawat tingin, may mumunting spark, mag-focus. Maging handa, paparating ang biyaya. Hakbang 3, sabihin, ito habang isinusulat mo importante ito. Habang isinusulat mo ang numero, bumulong ng isang paniniwala. Halimbawa, I am ready for abundance. I attract the energy I give. I take action, and the universe responds. Opportunities are finding me now. O kung gusto mo sa Filipino, tinatanggap ko ang biyayang paparating. Nakikita ako ng pagkakataon. Kumikilos ako at sumasagot ang universo. Ang mga salitang ito ang nagsisilbing activation key. Paraan mo ito ng pagsasabing, hindi lang ito numero. Isa itong desisyon. Hakbang 4, harapin ang araw mo ng may layunin. Hindi mo kailangang titigan ang kamay mo buong araw. Hindi mo kailangang magdasal o magnilay, maliban na lang kung gusto mo. Mamuhay ka ng normal, pero may bahagyang shift. Hayaan mong paalalahanan ka ng 808 na magsalita ng may tiwala. Ngumiti sa kahera, mag-apply sa trabahong matagal mo nang tinitingnan. I-message ang client. I-post ang ideya mong tinatago. Kahit maliit na kilos, nagiging bahagi ng signal na ipinapadala mo. Hindi na ako basta umaasa, ako ay umaayon. Hakbang 5, isulat muli. Kapag nabura, mabubura rin ang tinta. Normal lang yan. Pero ang kagandahan, sa bawat pag-uulit ng pagsusulat, binubuhay mong muli ang enerhiya. Inaangkin mo muli ang fokus. Pinapalakas mo ang paniniwala. May mga taong isinusulat ito tuwing umaga. May ilan kapag down ang pakiramdam nila. Ang iba naman, lingguhan, parang reset. Gawin mo ang naaayon sa damdamin mo. Ang mahalaga, gawin mo ito ng may intensyon. Mga hindi mo dapat asahan. Maging totoo tayo. Hindi ka basta yayaman sa pagsusulat ng 88. Walang mahiwagang 1,000 piso na lilitaw sa mesa mo. Pero ito ang maaari mong mapansin. Mas malinaw kang magdesisyon. Mas napapansin mo ang mga oportunidad. Mas kalmado at kumpiyansa ang kilos mo. Mas nararamdaman mong may daloy ang bawat araw. Dahil hindi ito tungkol sa numero. Ito'y tungkol sa kung sino ka habang inaasahan mong darating ang mas maganda, mula sa buhay at mula sa sarili mo. Kaya heto ang pagkakataon mo, hindi bukas, hindi sa susunod na linggo. Ngayon, kumuha ng panulat, isulat ang 88, sabihin ang mga salita, lumakad ng naka-align. Hindi kahilingan ang tinutugunan ng mundo, kundi signal. At ngayong araw, nagsimula ka ng magpadala. Ang lihim na katotohanan. Maging totoo tayo. Nakarating ka na sa puntong ito. Narinig mo na ang mga kwento. Nakita mo kung paanong ang isang munting numero ay maaaring baguhin ang pananaw mo sa mundo. Pero ngayon, panahon na para sabihin ko sa iyo ang isang mahalagang bagay, ang bahaging hindi madalas binibigkas ng malakas. Ang numero? Hindi iyon ang tunay na mahika. Oo, ang 208 ay may lakas. Oo, nakakapagbigay ito ng focus. Oo, isa itong simbolo ng daloy at pagbabalik. Pero kung talagang nakinig ka mula simula, alam mo na ang totoo. Ang numero ay isang salamin lang. Paano kung sabihin ko sa iyo na lahat ng naramdaman mo habang binabasa ang tungkol sa 808? Lahat ng inasahan mo, lahat ng naisip mong tagumpay, pagbabago, ligaya. Nasa iyo na yon mula pa sa simula. Ipinakita lang ito ng numero. Tinulungan ka nitong makita kung anong nasa loob mo. Hindi ang numero ang espesyal, ikaw. Ikaw na nagdesisyong subukan. Ikaw na handang maniwala kahit isang saglit lang. Ikaw na may naramdamang liwanag sa loob habang iniisip ang mas magandang bukas. Hindi numero ang nagpaliyab ng damdaming iyon. Ikaw iyon na naalala kung sino ka talaga. Ang tunay na signal ay ang paniniwala mo. Narito ang katotohanan,
Kaibigan, kapag isinulat mo ang 808, hindi mo binabago ang kapalaran mo. Binabago mo ang frequency mo. Parang sinasabi mo sa universo, at higit sa lahat sa sarili mo, naniniwala akong may mabuting paparating. Naniniwala akong kaya kong lumikha ng mas maganda. Naniniwala akong hindi ako kailangang manatiling natigil. At ang paniniwala ang pinakamakapangyarihang kasangkapan ng tao. Dahil ang paniniwala ay lumilikha ng pagkilos. Ang pagkilos ay lumilikha ng momentum. At ang momentum ay umaakit ng oportunidad. Kaya ano ang lihim? Gusto mong malaman ang tunay na sikreto? Hindi kailanman ang numero. Ang sikreto ay ang desisyon mong maniwala sa isang bagay. Noong isinulat mo ang 88, noong pinili mong subukan, noong binigkas mo ang mga salitang yon, tahimik ngunit buo ang loob. Yun na ang breakthrough, hindi ang tinta, hindi ang digits, ang desisyon. Ang tahimik na revolusyon sa loob mo. Nabubuhay tayo sa mundong maingay sa pag-aalinlangan. Mga bayarin, balita, stress, paghahambing. Pero noong isinulat mo ang 88, gumawa ka ng isang tahimik na revolusyon. Sinabi mo, naniniwala akong pwedeng gumanda ang mga bagay. Naniniwala akong hindi ako invisible. Naniniwala akong may halaga ako. Naniniwala akong ang kasaganaan ay hindi lang para sa iba, kundi para sa akin din. At kapag naniwala ka na, nag-iiba ang kilos mo. Iyan ang tunay na shift ng enerhiya. Iyan ang tunay na activation ng abundance. Kaya habang nabubura ang tinta sa kamay mo, huwag hayaang mabura ang paniniwalang ito sa puso mo. Hindi mo kailangan ng pahintulot para umangat. Kailangan mo lang ng isang maliit na dahilan para magsimula. At marahil lang, ang dahilan na yon ay 88. Mensaheng pangwakas. Ngayon, alam mo na, hindi lang ito tungkol sa isang numero. Ito ay tungkol sa isang bagay na mas malaki, mas malalim. Ikaw. Ikaw ang tahimik na mandirigma. Ikaw ang nangangarap sa likod ng pagod ng mga mata. Ikaw ang patuloy na naniniwala kahit pa maraming dahilan para sumuko. Ang 808 ay hindi lang simpleng teknik. Hindi ito panloloko. Isa itong salamin at sa wakas tumingin ka. Isinulat mo na. Panindigan mo na. Kung naisulat mo na ang 88 sa kamay mo, ginawa mo na ang unang hakbang na karamihan ay hindi ginagawa. Ipinahayag mo, hindi na ako naghihintay. Kumikilos na ako. Hindi lang ako umaasa. Inaayon ko na ang sarili ko. Hindi ako natigil. Nagsisimula ako. At ang simpleng hakbang na, yan, malaki na yon. Ngayon, ang tanong, ano ang gagawin mo sa paniniwalang ito? Isang 3 araw na hamon? Para sa'yo narito ang imbitasyon ko. Sa susunod na 3 araw, isulat mo ang 88 sa kamay mo tuwing umaga. Sabihin mo ang iyong affirmation. At harapin mo ang bawat araw ng may layunin. Yun lang, walang ritual. Walang pampaswerte, walang pressure. Isang tahimik na desisyon na inuulit ng buong puso. Pagmasdan mo kung anong nagbabago. Ang paraan ng pananalita mo. Ang paglalakad mo. Ang pagharap mo sa mga hamon. Ang reaksyon ng ibang tao sa'yo. Hindi mo kailangan ng patunay para magsimula. Kailangan mo lang ng aksyon. Ang patunay, susunod yan. At kapag naramdaman mo na ang pagbabago, bumalik ka. Kapag naramdaman mo na ang shift, maaaring sa mindset mo, o biglang dumating na oportunidad, o kahit isang simpleng kapayapaan sa gitna ng magulo mong araw, bumalik ka. Ikwento mo ang karanasan mo. Ibahagi mo sa iba na ang munting kilos na ito. May epekto. Totoo. Dahil kapag may isang taong naniniwala ng tahimik, nai-inspire ang iba na maniwala rin. Hanggat sila'y handa ng lumipad. Hindi mahika ang hinintay mo ang totoo. Hindi mo naman talaga hinintay ang tamang numero. O ang tamang senyales. O ang tamang panahon. Ang hinihintay mo ay ang sarili mo. At ngayon, dumating ka na. Kaya kunin mo ang panulat. Isulat ang numero. Sabihin ang mga salita. Isabuhay ang pagbabagong ito.
Maaring dumating ang pera. O baka mas higit pa, paniniwala, linaw, kapayapaan. Ano man iyon, hindi mo na ito hinahabol ng bulag. Ginagawa mo na ito, araw-araw, sa bawat paghinga, sa bawat pagkilos, sa bawat tuldok at kurba ng numerong ito.